So ayan mga kamerks, sa mga nagtatanong kung paano ko daw change oil ito, aking Mio Salty. So nakita nyo naka-navy tapit ako. So ayan, navy. So ito, may nagtatanong kung paano ko daw siya tinatanggal kasi yung iba nasisira yung mga ganito nila. Dito nila binabaklas. So nag-isip ako ng paraan kung paano talaga mababaklas yan ng malinis na hindi nyo gagamitan ng vice grip o kaya naman na masisira yung mga design nito. So ito pala yung ginagamit ko sa akin lang is AX7. Parehas lang yan, yung viscosity basta 10W40 synthetic base, tapos Yamalube sa ating gear oil. So yan, bubuksan na natin to. Ito yung tools na ginagamit ko talaga dyan. Ito, kung alam niyo yun sa may compressor, yan, nagagamit ko yan kasi size 14 to. So ganyan lang gagawin ko, saktong sakto kasi yan. Nakikita nyo dyan, nakalabas lang yung pinakaulo nya. Tapos gamit tayo ng 14mm na socket. Yan, ito lang yan, try natin. Yun. Then ito, pwede rin pala tong 14mm na bolts. So pasok din yan dito sa ating tappet. Tapos gamit na lang tayo ng vice grip. Then minsan ito yung ginagamit ko na panluwag sa aking tappet. So ayan siya, higpitan ko. Yeah. So kung maparaan lang talaga tayo sa mga tools, kahit basic lang yung tools natin, magagawa natin yung ating gagawin mga kamerks. So napakadali lang, di ba? So dapat maparaan lang tayo sa paggagamit ng mga tools natin. So babaklasin ko rin talaga to kasi medyo may leak siya dito sa ating gilid. Ayan, pansin nyo, nagli-leak siya kasi may tama yata tong aking to, pero lilinisin natin yan, pinakatapit cover natin. So yan ang ating pinaka valve screw, valve spring, nandyan lahat, tracker arm. So dito ako nag-change oil para hindi nasisira yung aking engine oil bolts dun sa may engine. So ayan mga kamerks, nalinis ko na siya. Then apply na tayo ng ating oil. Sa mga nagtatanong kung gaano daw ba katagal akong bago mag-change oil, ang pinakamatagal ko na is 1.5. Pagka naman city drive ako, pagka minsan naglo-long distance ako, gamit ako 1,000 lang talaga. Change oil agad ako. Mas better nang maalagaan yung engine kesa mas malaki gagastusin pagka nag-overdue yung ating oil. So ito, salin na natin tong ating AX7. So ito na yung ating tappet. So navy yan, ating tappet sa mga nagtatanong. So design lang din naman yan, same lang naman ng as stock naman na cover, pero ito more on design lang kasi to. Pero nakatulong na din yan kasi alloy type yan. Medyo mas mabilis siya lumamig, mabilis din siya uminit. Yeah. Yan, mabilis. So check na lang natin ulit kung maglilik pa siya ulit kasi nilinis ko na yung pinaka tappet natin na to. So yan mga kamerks. Then mga merks, pagdating naman sa ating gear oil, so ito yung ginagamit ko, Yamalube. Pwede rin naman yung AX7 na kasama sa ating engine oil. So any motorcycle gear oil naman pwede naman dito, basta 100 ml sa ating Mio Salty or Sporty. So nagtatanong dyan kung paano ba talaga to ginagamit. Yung iba kasi 3:1, 2:1. So sa akin 1:1 tayo. So pag nag-change oil ka ng engine, change oil ka rin ng transmission mo, kasi ito yung pinaka-importante talaga, yung transmission natin, dahil nandyan
nandyan yung mga bearing natin. Then napaka-importante niyan dahil once na malagyan ng tubig yan, yung bearing nyo yung madadamage nyo, kaya medyo pricey yung ating mga bearing dyan pagdating sa ating gearings dito. So na-try na din natin yan sa mga ibang customer natin na napapabayaan sa gear oil. So magkano lang naman to, 55, 50, 60 lang yan sa ating gear oil. So wag nyo titipirin. Once na nag-engine kayo, change na rin kayo. Wala na pinagkaiba yan eh. Engine lang yan. Composed ng combustion plus ito transmission. Wala naman dyan combustion ng pero nandyan din yung mga bearing. Then ayan, dahil naka-quarantine ako, lockdown tayo. So wala akong gawa muna, para safety muna tayo. Then yung mga gamit ko kasi nandun sa shop, dahil hindi ko nadala dito sa bahay. Pan change oil lang talaga yung nandito sa akin, tapos panlinis. So possible niyan pupunta muna ako sa shop, tapos kunin ko yung mga tools ko para magawa ko naman to. Magbigyan ko ng oras ang aking Mio Salty. Then ayan, don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel at Tensmerks Motovlog. So ayan, then ayan mga Merks, ituturo kung para saan din yung bolt dito, kung paano ba gumagana yan, kung para saan ba yan mga Merks. So importante yan dahil nga tinitignan yung ating oil kung umakyat ba sa ating head. So dyan din yung purpose ng ating oil pump. So yan, dapat yan may tatagas na lang is dyan once na inopen nyo yung ating engine. So testingin natin. On ko yung susi. So pagka may lumabas, off nyo na agad. Yan, pagka may tumalsik na ganyan, it means na okay yung oil pump nyo, nagsisirculate dapat ng tama yung oil sa inyong head. Kaya yan yung purpose nitong hole na yan na nilalagyan ng bolt na ganito. Yan. So another tips yan sa inyo mga Merks. I hope sana nakatulong sa inyo. So yan mga Merks, tapos na natin siya ma-change oil yung ating Mio Salty. Testingin muna natin siya kung nabago ba. So yan, may voltmeter din ako dito. So start muna natin. Lang ako para tumipid. Then ito sa next vlog natin, yung pinakabusina ko. Yan, papansin nyo, naka-interruptor relay ako. Pagka one press lang, normal. Pero pagka tinano mo siya, tuloy-tuloy, patay natin yung engine. Pagka tinuloy-tuloy, kick. Shake it, baby.